This is the Powerful Comics Man, Gerald Durante, Chris Bacala Podcast. This is Osawan Podcast. In your area. We are gonna be taking things, we're gonna try to slow things down a little bit. Chris Bacala. Oo nga, napansin mo tayo tayong fast-paced. Actually, ito, ganyan lang talaga pag wala tayong ma-content na mga trending dahil medyo alanganin tong araw na to no. So Monday. Pag ganyan kasi ang gawin na lang natin pag-usapan natin ng isa sa mga pinupunta ng mga tao dito sa ating podcast. Ano yun, Je? Ang ating expertise sa pambababae, Chris Bacala. Sa pag-ibig ba? Sa pag-ibig? Sa pag-ibig at relasyon. Relasyon. Sa relasyon, more on relasyon naman talaga yan. Oo diba? nga So, etong alam ko na ikaw ay isang huwag mo sabihin na expert, Che, kasi ayokong i-claim yan. Hindi ako expert. Hindi. Ikaw ay isang fitness coach at napagsasabihan ka madalas. 'Di ba ganyan ng mga yan ang isang isang skill ng mga bartender, ng mga fitness coach, 'di ba? Mga prostitutes. Ng mga ganyan. Kumbaga dapat magaling kang makinig Tama. Isa 'yun sa mga doon ka matitipan 'di ba? Alam mo ba, Je, nasabihin ako ng isang kliyente ko, ito general manager to ng isang sikat na mall. Sabi sa akin, alam mo coach, ang gusto ko sa'yo, hindi ka masyadong aggressive Binibigyan mo ako ng options, pero alam ko na may gusto kang piliin ako And lagi ka nagsasucceed dun Pero yung way mo kasi hindi ka piliin na ano? Kunwari, ano gusto mo ngayon, sir? Gusto mo ng circuit training? Gusto mo ng whole body workout? Oo. Pero for some strange reason, yung gusto kong magawa niya for that day, nahusunod. Kumbaga, pick A or pick B, pero gusto ko mag-pick A ka. Okay. And pinipick talaga yung A. Pero hindi daw ako overly aggressive mag-suggest. I see. Kaya nagustuhan daw niya sa akin. Merong Hagod Bakula. May Hagod Bakula. Hagod Bakula na Hagod Bakula. legendary. Diba? Etong lalaking ito Bruce to, big boss ito Talaga? Ilang taon na? Mga 47 years 47? old. Bata-bata pa rin. Supla dito to, para tong Big Soto. Hindi na mamansin to. Big Soto ba? Suplado ba si Big Soto? Di ba yung kanyang sa TV, si Plado, si Bossing. So para siyang ganun. At actually, medyo nakakatakot nga siya ng lalaki. Kasi ito siya, isa siyang breadwinner, bro. May 5 anak, tapos may asawa, family man. Kumbaga may command. Tas may presence. Tapos nadidiktahan ko siya, di ba? Parang doon ako na aaliw sa pagiging personal trainer ko. Tol. Alam mo kung sinong isa pang pinaka talagang didiktahan ka kahit diktador ka. Sino? Barbero. Ay, nako. Di ba? Paling sa kaliwa. Di ba? Pag hindi ka pumaling sa kaliwa, papakit ang gabit mo Sir, pikit. Diba? Actually, bro, tama ka. Lahat ng service ko, natutunan ko doon sa mga taong nag-service sa akin, sa barbero ko. Di ba, nagpapagpapit ako sa isang mahal na barbershop. So, inaaral ko kung paano siya mag-massage. So, ina-apply ko yun sa mga kliyente ko. Kung paano, at saka kung ano yung mga hindi mo nagustuhan. Di ba? Pag may sablay, hindi ko gagawin yun. Tama. Di ba? And since coming ako from a sales background, dati ako medical representative sa isang big pharma, lahat yun, natutunan kong i-absorb lahat. Kasi parang sa akin, kahit na 40 na ako, continuous pa rin yung learning curve ko. And ma-apply yung mga bago kong natutunan para malaman kung effective ba siya o hindi. Kung willing ako magkamali, bro. Ilang beses na ako nagkakamali, pero push pa rin ako Okay. Hindi ako takot magkamali. Anyway, Chris Bacala, ano bang mga bagong topic na paksa na pwede nating talakayin tungkol sa mga relasyon na yan? Itong paksa na tungkol sa dating. Kasi habang ako yung nagko-coach, meron akong kino-coach na isang babae. Tapos na-mention niya sa akin na ang hirap makipag-date nowadays. At this time and age. Bakit daw? Kasi kasi used siya sa sa pagtangkilik ng mga dating apps. Like Tinder, Bumble. Ilang taon na to? Nasa mid-30s. Mid-30s? Mid-30s Okay. siya. And may katungkulan siya sa isang
kumpanya din. So working woman. Yes, working. Modern woman. Modern woman. Siya ba ay may asawa, o nagka-asawa, may anak ba siya? Wala, o single siya. Single siya. Oh, okay. So ano siya? Young, strong, independent woman. At nga pala, Women's Month ngayon. March. International Women's Month. Happy International Women's Month. Oh. So anyway, ang predicament niya, meron siya mga nakadate sa dating app na naging boyfriend niya. Oh. Pero, mga Tinder swindler yun dati, mga poser. Parang going in deep sa relationship, biglang nagpakita ng tunay na kulay. Like, meron siya nakadate na nagpanggap na isang HR manager daw sa isang sikat na na call center din. Nakagaya ng kasi taga call center daw eh. Tapos itong guy na to, hindi pala siya manager dun sa department na yon. Kasi nagkataon may kakilala pala siya na manager dun sa department na yun sa kabilang call center. Okay. So na-booking yung lalaki na hindi pala siya manager. Ano siya dun? Agent lang. Oh. So kailangan pa niya magsinungaling dun sa babae kung sino siya para magustuhan siya. Ang labo naman. Ang labo talaga. At doon nabisto siya nung babae. Ilang taon na yung lalaki na yun? Para halos kasing age lang niya. Okay. Mahina siya. Mahina talaga. Diba bakit niya gagawin yun? Ibig Para- sabihin, insecure siya dun sa achievement niya sa buhay. Yun nga. And feeling niya magugustuhan siya ng babae pag ganun yung posisyon niya. Siguro dahil nakita niya yung posisyon ng babae, managerial din. So dapat siya, managerial din siya. Tingin ko ano yun, parang magiging problematic yun dahil ayaw niya magpasapaw. Pero ito bro, Ganun. ano bang, ito medyo lilis sa dating to. Oh. Anong tingin mo doon sa mga lalaki na who are dating women out of their league? When I say out of their league, hindi yung physical lang pati yung monetary and yung position doon sa perspective profession niya. Teka. Well, just like everything else, may mga nuance eh. Yun kasi yun pala ang napag-isip-isip ko, no? Na maging isang special thing ng Sausawan Podcast ay magbigay ng nuance. Kasi yun ang laging walang yun ang kulang sa social media sa Pilipinas eh. Yung nuance. Laging kailangan dito ka lang, black and white lagi ang pilian eh. Na parang, Tama. dito ka, kampi ako sa'yo, kampi ako dito sa kabila. Oo. Kumbaga walang nuance. Ano ba yung nuance? Yun yung mga pagkakasanga-sanga nung mga sitwasyon, nung mga pangyayari, nung mga facts, 'di ba? Na maaring makaapekto sa decision mo at saka pagdedesisyon ng mga taong involved. Kumbaga, para makita mo na parehas may point yung Oo. dalawang panig. Tama. Depende kung ano yung sitwasyon, kung saan ka kabilang. Oo. Hindi porket hindi mo na ranasan to, ibig sabihin kasi mali na sila. mali na sila. Kung mas passionate lang kasi to magsalita, Oo. doon ka na. O kaya masama na sila, 'di ba? Oo, Ganon. So, yun ang gusto. Yun pala. Gawin natin na ayokong gamitin yung salitang advocacy eh. Pero yun ang gusto kong i-input na sana kasi nauso na yung yung mga salitang debunk, 'di ba? Tama. Yung mga salitang ano pa ba? Yung Ano mga pa ba? Myth-busting. yung mga content, 'di ba? Oo. Yung mga ganyan, contentan, mga ganyan, yun ang mga words na nauso sa Kaya nga. sa social Yung media. mga motivational Yan, speakers, motivational, mga 'di ba? safe talk darbs. Oh, 'di ba? Si Chai Chester. So yung mga ganyan, ang pausuhin natin yung nuance. Okay? Nuance. Ano natin. Hindi naman sabihin natin na i-introduce kasi alam naman ng mga Pilipino yung iba. Pero hindi masyadong familiar yung mga masa doon sa Alam mo, salitang nuance. Bro, nung una ko narinig yung nuance, medyo na overwhelm ako sa kanyang meaning. Oo. Talagang ginugol ko, dinectionary ko, Wikipedia, para maintindihan ko kung ano yung ibig sabihin na. Kasi meron kasing word na nuisance. Oo. Tapos merong nuance. No. So kailangan kong i-differentiate ano ba yung nuance and nuisance. So magkaiba pala talaga sila yung ng meaning. Ang nuisance,
panggulo yun. Panggulo. Panggulo lang Parang yun. ginagawa ko Oo. ngayon, nagugulo ako. Di ba? Hindi naman ng panggulo. Pero ang nuance, yun yung kaya mahirap siyang explain kasi wala siyang direct translation sa Tagalog. Wala. 'Di ba? Walang kailangan mo talaga I-explain mabuti. Yun na pinag-isipan ko yan kung paano ko i-explain yung nuance So, yung tingin ko nga yung pagkakasanga-sanga nung mga facts, nung mga pangyayari, yung mga desisyon, yung mga personalities, madami, sobrang daming kasi parang spectrum yan Kumbaga parang from white to black, merong mga different Kulay. shades of gray. Tama. Yun. Tas ako naman, bro, yung sa sarili kong definition, yung pagkakaintindi nung binasa ko yung meaning sa Wikipedia, kunwari, wine, red wine. Kung ano yung iba't ibang klaseng red wine, kasi para sa mga iba, yung mga red wine, pare-parehas lang. Oo. Pero, pag may nuance ka kung ano yung red wine, makikita mo may Merlot. May Cabernet Sauvignon. Ano bang klaseng grapes ito? High altitude ba? Low altitude? Ano ba nagagawa ng altitude na yan sa grapes, sa lasa niya? So, hindi porket sinabing high altitude, ibig sabihin masarap na. Kasi sinabi lang sa'yo ng putang ina ng sommelier na yan. May benefit din pag low altitude ng grapes. Diba? So, yung ganun. Yun, pwede, another definition ng nuance yun. Kumbaga, yung nuance could be yung gray area nga, yung pagkakasanga-sanga ng mga bagay-bagay, or pwede ring parang distinct features. Tama. Diba? Maliit na pagkakaiba. Maliit yun. na pagkakaiba lang. May mga distinct features na parang, ito mas konti yung, mas iba yung timpla ng let's say adobo tama. mo, 'di ba? Tama. Yung mas madaming bawang tong sa amin. So yun ang nuance niya, 'di ba? O kaya piniprito mo muna yung baboy sa manok bago mo lagyan ng toyo o may toyo na kagad siya. Ganyan. Diba? So yung you can consider those as nuance as well. Tama. So yan, now that we have established malinaw na yung nuance. So bigyan natin ng nuance ang ang tanong mo yung tungkol dun sa mga babaeng mga lalaki na nanliligaw ng out of their league. Yes. Lalaki o babae? Lalaki muna. Kasi parang feeling ko mas madaling ma-insecure yung lalaki pag yung babae medyo mataas yung katungkulan sa buhay, medyo high paying. Parang hindi kaya ng ego ng mga lalaki kasi hindi tayo design na maging sunod-sunuran, di ba? Tayo nga dapat na magpo-provide tapos ngayon tayo yung pinoprovidean. Actually, dati na naranasan ko yan yan yung isang insecurity ko dati. And tingin ko na na-conquer ko na yan. Na-conquer mo. Kasi una, hindi man kami mayaman, 'di ba? Hindi kami mayaman to begin with. And also, nagkaroon kami ng financial crisis when I was around in college. And it was devastating. Devastating 'yun sa family namin. And sa totoo lang, it affected my my dating life for a while. Na parang actually ito may mga chick nga na na parang sabi nila may gusto daw sa akin na hindi ko pinormahan kasi feeling ko mayaman sila. Hindi ako parang busted ka feeling mo. O kaya isa 'yon, or paano kung magustuhan kami, magde-date kami, anong pande-date ko dito? Mismo, 'di ba? So hindi ko na pinormahan. Kumbaga parang feeling ko mapapahiya lang ako pag pinormahan ko to. Alam mo bro, ito gets kita diyan kasi nung time na meron akong seryosong girlfriend nung 2012. Alam mo yung fear ko nun kasi gusto niya magpakasal. Wala akong naipon Wala akong ipon. Although nag-work ako sa medical, yung mataas yung salary ko, hindi ako nag-ipon. So gusto niya magpakasal. Sabi ko, tangina, ang mahal ng gustong kasal nito, hindi ko kaya. So nakukuha ng pera. So nag-chicken out ako. Alam mo ginawa ko? Nakipag-break ako sa kanya. Talaga. Yun. Well, sa akin, doon pa lang, parang sa yung ibang girls na feeling ko nagkakaroon kami ng mga chemistry. Nag-shy away ka? Parang nagsha-shy away ako or kumbaga very hesitant ako. Pero syempre parang attracted din ako dun sa iba, 'di ba? Parang I try to, at saka
hindi ako confident enough na aminin sa kanya. Tama. 'Di ba? Na parang kasi for some reason kahit dati pa, people think madami akong pera. Sa itsura ko. Ewan ko parang pag tinignan nila ako, parang feeling nila mayaman ako. The way you carry yourself siguro, yung kung paano ka naging articulate sa pagbabasa, ganun. Siguro. Lalo na kahit nung college, sabi ko wala akong pera, gago. Pero kahit ganun bro, kahit meron kang ganung klaseng articulation and yung education, never ka naging confident na i-try lang yung babae, baka mamaya magustuhan ka lang. Back then. Oo. Back then. Kasi feeling mo kailangan mo ng kotse o kailangan mo ng monetary supply. Ganyan. Kasi parang I wasn't even thinking na yung kailangan may kotse ka. Oo. Yung simpleng pang sine lang, minsan parang bitin ako saan ko dadalhin to? Tama. Diba saan ko i-date to? Ang ganda ng chick. Mismo. Diba? Tapos alam ko na yung background niya, may kaya yung pamilya niya. Diba? Yun din yung... parang ewan ko na di ko alam kung na-intimidate ako or actually hindi ko ba pinpoint kung ano yung exact emotion. Baka kasi bro, meron kang mga kakilala o mga nakikita na parang this is how it should be done. And hindi ko kayang gawin yung ginagawa niya. Oo. Pumunta ng Boracay? Tama. Kaya ko bang magpunta ng Boracay? Taka na college pa lang ako. Ang baon ko lang 120 pesos. Kaya nga. Araw-araw. Diba? Wala nga. Yung mga ibang mga classmate ko doon, binibigyan ng allowance. Parang, ganyan kalaki yung allowance mo ako. Arawan lang ako eh. Diba? Arawan lang ako. Tapos, ang hassle doon, alam mo minsan parang you judge people na sa kanila okay lang naman pala. 'Di ba? Tama. Na parang minsan yung isang chick na parang nung nakausap ko siya years later, parang okay naman siya. Sa ganun, parang wala naman siyang problema. And also, yung iba, wala rin palang pera. Kala ko lang. Same boat. Same boat. Kala ko mayaman sila. Alam mo kung paano ko natutunan yan ma-overcome, bro. Kasi nung college, same din tayo ng fate eh. So, kaya nga sobra akong insecure sa mga basketball players nung college ako. Kasi parang feeling ko, tanginan, ang daming pera na itong mga to. Diba? Tapos parang, yung pala, namamaklalang pala sila, diba? Pero, wala akong kotse nun. Parang sabi ko, kotse equals chicks. Athlete equals chicks. 'Di ba? Parang yun ang kababawan ko ng college eh. Kaya never ko didiscard yan yung babaeng gusto ko, parang ikaw. Ang inisip ko na lang, graduate ako on time. Mag-block section ako para pag graduate ako, pag nagkatrabaho ako, dun ako mag-chicks. Di maganda. Okay naman. Kaya naging fulfilling siya. Pero ang ibig ko sabihin dito, natutunan ko nung ahente ako ng gamot na paano mo malalaman kung ano yung needs niya kung hindi mo siya i-approach at tatanungin. Kung nung college, in-approach ko yung babaeng gusto ko, sinabi ko lang, nagpakilala ako. Di sana nalaman ko kung gusto ba niya ako o hindi, di ba? Kasi years later, parang malalaman ko, wow, I had a chance. Tapos, parang, parang feeling ko hindi kita abot eh. Tapos parang, kumbaga hindi naman sigurado na magiging kami. Pero parang, parang ano ka rin yan eh. Diba? Saka, to add insult to injury nung college ako, hindi kami tropa ng mga, yung parang TGIS, yung mga may babaeng tropa. Yung alam mo yung ganun, yung mga gimmick, alam mo yun, yung mga, nanonood ka ba nun? Hindi. TGIS. Pero alam ko sila. 'Di ba yung mga yung mga Dawson's Creek? Yung parang ganoon, 'di ba yung mga barkadahan na may lalaki, babae, lalaki, tapos parang magkakaibigan sila at walang nagkakantutan, 'di ba? Magkakaibigan. Parang hindi ako lumaki sa ganung environment. Puro kami mga lalaki. Tapos kaya socially awkward kami pag may mga chicks. Pag chicks parang utang na chicks. Parang strange ang pagiging chicks. Ang mahawakan mo lang sa ama namin sa Catholic Church, parang kinikilig ka na. Parang, ano to? Kasi hindi ka sanay. Pero tama, nung bata ka, di ba? Mga parang grade 4, mga grade 5, grade 6. Kasi dun sa simbahan namin sa Las Piñas,
may mga ganda yung mga ano dun eh. Siyempre, mga kasing idaran ko din. Tapos minsan may makakatabi ka na Oo, maganda, di ba? Mabango, oo. Di ba? So, tapos parang kinakabahan ka, di ba? Yung tipo mag-peace be with you lang, di ko nga makapag-peace be with you. Parang, ay, shit, ano gagawin ko? Mag-peace be. Ako kaya ko namang mag-peace be with you. Ako iniisip ko yun, bro. Eh, ito na. So, mag-peace be with you kayo sa mga inyong Hindi ako makatingin. Sabi ko, tangina, nakakaya. So, ang ginagawa ko, nag-peace be with you lang ako sa unahan ko. Eh, nakatalikod yun, di ba? So, gumagaya lang ako ng tanga. Hindi ako makatingin doon sa mata. So, Anyway. ang awkward ko nun. Okay, balik tayo dun sa ano. So, kung let's say, lalaki ka, tapos, kasi you have a choice. Kasi, unang-una, yung ma-overcome mo kasi yan. Ako kasi, kung may insecurity ka, na katulad na ganun, you will have to first admit na meron kang dapat mahuli mo yung sarili mo na meron kang problema, na parang you need to acknowledge kung bakit ka ganun, nagkakaganon. Kasi ang na-realize ko yun, kasi yung ibang mga guys, na-insecure sila sa akin. Kasi yung ibang, di ba madaming kumbaga, mabilis ako makipag-usap, di ba? Pero yung mga girls na yun kasi kaya kong kausapin. Ito na yung pag-graduate mo. Hindi, kahit nung time na yun. Nung college ka. Kaya ko silang kausapin. Wala akong problema pag-usap sa kanila. I can interact with them. Pero I cannot push myself romantically to escalate things. Oo, tama. Doon ako naalangan sa sarili ko. So parang guy best friend ka, ganun? Hindi naman kasi pero hindi ka socially awkward lang kung kakausapin ka about kung ano yung mga basic school stuff. Hindi. Okay lang. Hindi ako socially awkward. Gets. Kaya yung ibang mga guys na socially awkward, kaala nila chick boy ako. Tama. Oo. Kala nila kasi kaya kong kausapin yung tas mga crush nila. Tapos pwede ka sumama sa kanya na parang wala lang, no? Tapos parang uy, Jay, next time naman pagkasama ka ni Marian, sama mo naman ako. Wala, kahit nga ganun, hindi nila kayang gawin Yung ibang mga tropa, yung iba, pwede. Yung iba kaya. Pero yung iba, most of them, hindi. Tapos, parang the fact na kaya kong lapitan at hiraman ng, let's say, ballpen. Oo, yung babae. Pad, na sila doon? Parang windang na sila. Bilib. Chick boy si Jay. Chick boy. Ganun na sila. Sabi ko, anong chick boy doon, di ba? Pero ikaw, you just see the female sex as parang kung paano mo tingnan yung mga ibang lalaki na parang tao lang din sila. Sabi ko lang. Kasi ako maano ako magaling ako. I would say meron akong hindi ko alam kung gift 'yun or kumbaga meron akong knack siguro. Meron akong knack for reading people, 'di ba? Yeah, so at least I believe until proven otherwise, 'di ba? So pero minsan most of the time tumatama naman yung mga basa ko sa mga tao Pero minsan kaya mong i-read kung yung babae na yun ang kausapin ka. Oo naman. So pag ganun, 'di ba parang nung una hindi ko alam yan kung paano ma-pinpoint na parang naanoy ba siya sa akin? Kasi may mga lalaki hindi nila alam Parang tuloy-tuloy lang sila sa pagsasalita. Parang wala ng interest sa'yo. Parang shut up ka na lang. Kaya nga, sa akin naman, pag ganun, actually, unang pa lang, let's say, tinawagan ko sa telepono, unang hello pa lang, tapos pag nalaman nilang ako, tapos parang yung boses, parang hindi ganun ka-enthusiastic. Parang bibitaw ka na sa call. Parang gets ko na hindi ako trip kausapin ito. O kaya may iba siyang gustong kausapin now. Tapos nanggugulo lang ako sa gabi niya. So alis na lang ako. Baka may hinihintay siyang ibang tawag. Diba? And kahit maging polite pa sila sa'yo, alam mo na parang, nagiging polite na siya sa akin, pero I feel like I'm wasting her time. Tama. And ako kasi, very very early on I learned not to be offended by those kinds of things. Yes. 'Di ba? Hindi ako na-offended, 'di ba? But may iba pa naman diyan. Hindi man ako I was just looking for somebody to talk to. Tama. 'Di ba? Hindi naman ako para parang maging needy na hindi kailangan magustuhan mo ako, 'di ba? So yun yung number one, Jay, kailangan i-acknowledge na yung problem. May problem, ito yung ginagawa ko. So, at least alam mo lang, yung self-aware ka lang na parang, may problema, Oo, na may insecurity ka. May insecurity mismo. Kasi
mahirap para sa isang tao minsan na i-admit na insecure ka eh. Oo. Hindi mo man kailangan pagsigawan sa mundo eh. Oo. 'Di ba? Na pa, insecure ako dito, 'di ba? 'Di ba? Lalo na unless na overcome mo. Parang yun. kunwari, hey, guys, ano yung Chris? Insecure nga pala ako about myself. 'Di ba? Okay, Walang ganoon. At saka hangga't insecure ka, hangga't insecure ang isang tao, hindi aamin niya na insecure siya. Tama. 'Di ba? Typically, lalo na kung hindi niya pa tanggap sa sarili niya na insecure siya. Paano to, Je? Nililigawan mo, CEO. Tas ikaw, mere employee lang. Anong gagawin ng guy? But again, nuance. Kasi pwede kasing hindi na insecurity yun eh. Deception na talaga yun. Deception. Oo, na parang willingly magsisinungaling ka eh. Nagsisinungaling ka eh. Kagaya nung ginawa nung kino-coach, yung dumiscard dun sa kino-coach kong babae, di ba? Oo, di ba? Willingly na kumbaga, deliberate, hindi pala willingly. Deliberately, niloko niya talaga. Dahil gusto niyang makibagay lang dun sa mundo ng management shit nung ginagawa ng babae siguro. Well, meron siyang idea ng tingin niya ay magugustuhan noong babae. Tama. 'Di ba? 'Yun ang idea niya na siya, manager siya. Malamang gusto niya manager din. So gumawa siya ng kwento. Oo. So let's say kung ang kung model yung natipuan niya, rin siya, baka sabihin niya model din siya o kaya promoter siya or something. Di ba? Mga ganun. Or mag-name drop siya ng mga taong sikat para magkaroon ng conversation. Di ba? Mga ganyan. So, yun ang idea niya tungkol dun sa babae. Pero and the fact na nagsisinungaling ka tapos hindi ka ganun, ibig sabihin nun, pag na-booking mo na yun, hindi pang long term talaga yun eh. Kasi mahirap mag-sustain ng isang kasinungalingan. Tama. 'Di ba? Paano hindi ako sasabihin mo, boss ka, hindi ka naman pala boss. Siguro normal lang dun sa guy pag meron siyang di-discard yan na girl na mag-oversell ng sarili. Pero not to the point na gagawa ka ng mga makeup bullshit, 'di ba? Siguro siguro kaya ka nag-name drop minsan kasi totoo namang na-meet mo tong taong to. Tapos gusto mo lang ikwento kung paano mo siya na-meet. Pero hindi ka gagawa ng fake scenario na parang itong taong to, tapos ikaw pumunta ng Boracay together, tapos wala naman talaga nangyaring ganun, di ba? Hassle yun. Tapos kilala pala ng babae yung tao na yon. Tapos kinausap niya, totoo ba yung nagpunta ng Boracay? Yun ang pinakang worst case scenario mo. Nakakaya yun, bro, nakakaya diba? talaga yun. Diba? Grabe yun. Kung ang isang tao na booking mo na gano'n tapos hindi nahihiya, buta, psychopath na yun. Naalala mo ba yung movie na Something About Mary? Oo. Di ba lahat sila dumidiscard kay Mary? Tapos lahat sila nagpanggap ng mga kanya-kanyang roles. Yung isa naging doktor daw, kunwari siya. Tapos pilay-pilay. Di ba? Para lang ma-please lang si Mary. Tapos nung nabukin ni Mary, parang, hello, kaya ako mabait sa'yo kasi akala ko pilay ka eh. Hindi, Mary, I love you. Pizza boy lang talaga ako eh. Hindi talaga ako doktor eh. Di ba? Parang buwisit, di ba? But napanood ko yun pero di ko na maalala yung mga details. Maraming lalaki nang humaling sa kanya doon eh. Kasi ang totoong may gusto sa kanya doon si Ben Stiller. Kasi simula nung ang naalala ko lang doon yung na-zipper niya yung itlog niya. Yag balls eh. Tama. Pero yung nung kay Something About Mary, lahat ng mga lalaki sa buhay niya na akala niya kaibigan niya, mga nag-post lang as friends. Tapos, yung mga profession nila, hindi naman talaga yun. Tama. Nagpanggap lang silang ganyan, doktor kunwari, para kunwari, maging appealing sila kay Mary. Anyway, tuloy natin yung So, kung nagpapanggap siya, ibig sabihin, nagsisinungaling siya, X na yun. X Tama. na agad yun. Tama. Don't waste another minute parang entertaining na the idea of having a relationship with that person. And kahit babae o lalaki pa yan. And for the guy or girl, pero hindi, gusto ko kausapin yung lalaki. No. And for the guy who lies to yung mga babaeng gusto nilang ligawan about who they really are, I think it's best to come clean na lang. Na kung sino ka talaga. At saka, nothing feels more sexy than having a woman
love you for who you are. Diba? Tama. Kumbaga parang yun eh, diba? Yun ang pinakang, ako to, despite all the flaws that you think about yourself, Tama. tapos patay na patay siya sa akin. Kundi, diba? bro, otherwise you will live that lie. Oo. Parang araw-araw mong ipuput up yung parang show. Kaya Parang nga. kailangan araw-araw magsinungaling ka. And that would not be sustainable. You can sustain it siguro for a couple of months at the most. Fucked up yun, di ba? Tapos magde-deteriorate yan. Either it will end up in humiliation or mawawalan ka ng pera kasi feeling mo, kala niya, magpe-pretend ka na manager ka, syempre gagastos ka, di ba? Tama, So, tama. pag nag-date kayo, Mismo. bakit sa Jollibee mo lang ako dadalhin? Kaya Manager ka. Di ba? So, my God, that would be at your own detriment. Hindi tingin mo ano yun? Parang plus sa'yo? Puta, hassle yun Parang sa'yo, no? si Tinder swindler, di ba? Oo. Kumbaga kala mo nakakaisa ka, iniisaan mo sarili mo. Tama. Diba? Ang first victim mo pag nagsisinungaling ka, sarili mo. 'Di ba? Kahit naloko mo ko naloko kita. Sabihin ko sa iyo, manager ako, 'di ba? Pero hindi ako manager. Kaya nga. Tapos ikaw naniwala ka, 'di ba? Pero ako, ang ginawa ko para patunayan ko sa iyo na manager ako, na gumimik tayo, ako nilibre kita, 'di ba? Oo. Eh di, kung mabuking mo ako na hindi ako manager, nilibre pa rin kita. Oo, di ba? Win-win pa rin. Di ba? Ano ngayon, di ka manager. Ang talo, ikaw pa rin yung talo, di ba? Kasi ikaw nagluwal eh. Oo, Tama, di ba? tama. So, gano'n. Kasi kung let's say, pag mamalaki mo na ikaw yung nakakaangat, syempre, magyayabang ka, di ba? Kaya nga. Ubus olats pera ka. mo. Tama, tama. Di ba? At hindi ka pa masaya kasi hindi mo na-win yung war, di ba? Tama. Saka bro, ito lang yun okay lang mag-lose, ma-reject. Actually, yung rejection, it's a way for you to figure out kung ano yung next na game plan mo sa next na girl. Tama. Or basta girl, focus muna ako sa lalaki ngayon. Kasi Oo. lalaki yung masyadong scheming ang mga lalaki pagdating sa panliligaw eh. Oo. Alam mo, lalaki talaga ang pinaka-scheming. Oo. Scheming individual. Pagdating sa dating game, sobrang scheming natin. At saka ang mga, ang isa is most of our listeners are men. 'Di ba? So tingin ko mas may mapupulot sila sa atin. Tapos yung ibang mga girls na nakikinig sa atin, at least maintindihan nila yung Kung paano perspective. tayong psyche. Hindi naman natin pwedeng ibigay lahat. Maghanap kayo ng podcast na uusap tungkol sa mga women. Oo, pero ito about sa psyche namin. Oo. So anyway, bro. Pero pwede tayong mag-guest paminsan-minsan ng mga babae. Para may ibang perspective. Pero ito, bro, so yun, dinispatch siya ng kliyente kong babae, yung nanliligaw niya na yun. No. Kasi after nyo nalaman na hindi pala talaga siya manager doon sa call center na yun, abay naging obsessed si Loko. Ay. Pinupuntahan siya sa bahay. Kasi dati hinahatid-hatid daw niya sa bahay yun eh. Talaga. Tapos ngayon nasa harapan ng bahay, parang kumakatok-katok. Talaga. Gusto matulog doon. So di ba nakakatakot yun eh. Pucha, yun ang Di ba yung problema, di ba? Huwag niyo munang Hassle. papupuntahin sa bahay pag di pa kayo sure. Lalo pag babae ka, lalaki okay lang, kaya lang pagtangoy. Pero regardless kung lalaki ka, Oo. mag-ingat ka pa rin sa mga dadalhin mo sa bahay. Oh, tsaka kahit babae yan, hindi mo alam gaano ka Oo. si Raul. Yun nga. Di ba? Doon marami na ako na-meet in the past na mga cray-cray bitches. Nabasagan nga ako ng windshield, di ba? Saksakin kayo habang tulog Oo, ka. Diba? yung nga yung napapaginipan ko lagi na parang yung mga women ko in the past nababalik, tas bilang Sasaksakin ka. pag-uwi ko, pag-uwi ko ngayon, alas 3 na madaling araw after itong podcast na to, andun siya sa labas, tas tangin na mo, di ba? Talaga? Pwede mangyari yun eh. Pwede mangyari yun eh. Oo nga, no? Di ba sa lahat ng mga kagaguhan na ginawa ko in the past, parang will come back to haunt you eh. Pero, ang ibig ko lang sabihin dito, so dinispatch siya na yun Ngayon, meron naman akong kakilalang babae na executive bro. Meron siyang currently na dinidate na lalaki No. na mababa ang kalagayan. Hindi man mababa kalagayan. Kumbaga parang isipin mo manager, driver. Okay. Tapos ito boss, ikaw driver. Mm-hmm. Pero yung babae, okay lang sa kanya kahit driver ka. Kasi provider tong babaeng to eh. Single mom to eh. Tapos, pumayag siya na maging kayo. Ngayon, yung lalaki, every now and then, pag nanalasing, nananakit. Pucha, Parang hassle gusto yun. siyang gulpihin. Kasi
sabi ko nga doon sa babae, ma'am, baka naman kasi nai-insecure siya doon sa position Ito ang mo. tanong ko, una. Ilang taon na sila? Magkasing edad sila, around magkasing edad siguro. Hindi, ano? mas older yung babae. Mas older yung babae. Parang 50 yung babae, yung lalaki 37. Talaga? Saan niya na-meet yun? Sa work. Sa work. Sa work. Gwapo ba yung lalaki? Hindi, bata lang na agresibo lang. Tapos parang, kaya, Niligawan siya? kasi yung babae matanda na bro, 50. So, Talaga? single mom. So, parang naisip niya, parang okay na companion to. Kasi masugid naman niligaw. So, nag-try siyang sagutin. Pero, sinasaktan siya how frequent? Pag nakakainom. Pusa, So, siguro yun. parang, Iwanan niya na yun? yun nga, parang, para daw may Celtic. Kasi Ayan. parang, dumating sa point na parang sasaksakin yata siya. Ang mangyayari dyan, it will just escalate further. Pero ito yun bro Mm. sabi nung matandang babae dun sa kanyang nakababatang lalaki, bakit hindi ka maghanap ng mas bata Oh. sa kasi total naman hindi ko mabibigay yung yung anak sa kasi matanda na ako. Oo. May mga anak na ako malalaki na. Oo. Ikaw 37, I'm sure makakahanap ka pa ng ng batang babae tapos mag-start kayo ng family. Ayaw niya. Oo. Alam mo kung bakit feeling ko ba't ayaw niya umulay? Kasi may pera doon. Nakaasa siya doon sa Kaya matandang babae. Exactly. May kotse siya, may bahay siyang tinutulugan, wala siyang rent, tapos may allowance pa siya, nakakautang pa siya. Oo, di ba? Yun. So, for convenience Pero lang yung ang ano niya bullshit dun. lang bro, na yung insecurity niya, lagi niyang inaano doon sa pananakit. Di rin niya kaya, kumbaga, nakakabuti at nakakasama yung relasyon niya para sa kanya sa lalaki. Oo. Kumbaga, okay, nakikinabang siya doon sa matandang babae. Pero, at the same time, yung presensya ng matandang babae niyon, may nagagawa sa pagkalalaki niya. No. Well, sa yung convenience at luho niya na-fulfill nung relationship niya. But at the same time, yung pagiging lalaki niya na yung self-esteem niya dahil wala, palamunin siya eh. Mismo. Diba? So, since palamunin ka, yung pagiging suppressed yung pagiging masculine mo. Tama. And now, pag nakakainom ka, doon magmamanifest yung mga frustrations mo bilang lalaki. And feeling mo pagiging masculine yung pananakit. Oo. So, una-una, yung lalaki na yun probably isn't very smart. Kasi kaya ka nga siya nandun eh. Ang galing Diba? mo. Ang galing mo. Oh. He's not smart. He's not smart at all. He's just, nakachamba lang talaga siya. Oo. Nakachamba lang talaga siya. He's not very smart. Wala siyang diskarte kasi kasama sa smarts yun eh. Oo. His family is probably not well off din, Oo. 'di ba? Sinabi ko nga doon sa mata ng babae, sabi ko, alam mo ma'am, hindi ka hihiwalayan yan despite the fact na sinabihan mo siya na may makakahanap pa siya ng mga batang babae kasi nakadepende siya sa iyo eh. Oo. Kumbaga jackpot siya sa iyo eh. Kung nga spunky. Spunky. And okay lang kung naiba yung roles. Kunwari siya yung batang babae, tapos ikaw yung matandang lalaki. Medyo mas maintindihan ka. So supportahan ka pa nga ng batang babae. Kaso babae ka eh, Oo. na may pere. Tama. So yung lalaki na yan, kahit na walang pera yan, kahit bata yan sa'yo, yung pagiging lalaki lang niya, yung ambition niya, yung ego niya, Oo. yung testosterone niya, yun naman na naeg. Tama. Well, yung relationship na yun, ang nakukuha lang siguro ng babae is companionship. Yan lang. Na parang, syempre, ilan pa yung manliligaw sa kanya after that? Wala Diba? na. Maaring may pailan-ilan pa, 'di ba? Oo. Pero paano kung wala na? Alam mo ba nung Diba? sinabi... Yun ang dilemma nun eh. Alam mo bro, Oo. nung sinabi nung matandang babae na yun dun sa lalaki na parang... Actually, hindi pa nga siya ganun katanda. 50? 50. Oo. Nung sinabi nung babae na yun, kasi in good faith siya yung babae. Sabi niya, maghanap ka ng mas bata sa'yo. Alam mo sinabi ng lalaki sa kanya, siguro may iba ka. Talaga. Kaya mo ko iiwanan. May iba ka, no? Pero mo, para isipin mo yung may iba siya, sabi ko sa kanya, ma'am, di ka na kayang hiwalayan yan. Oo. Hindi, unless kung ikaw totally i-cut mo siya sa buhay mo, hanggat kung aantay mo lang siya na iwanan ka, hindi ka iwanan yan. Tama. Yun yung one perspective na masyadong malayo na sa
Pero nasabi lang kasi sa akin kanina yun. Kaya kailangan ko lang i-share sa pod. So, ayaw mong maging babae sa ganung sitwasyon. Well, tricky din naman talaga yan. Pero sa babae kasi mas mas tricky. Lalo na kung yung lalaki ang palamunin. Okay lang na kung parehas kayong nagtatrabaho. Like let's say, yung mga sino bang mga may mga successful din na lalaki na may na nagka-asawa ng mas matanda di ba? Hide ko. Hindi pa, bawal, let's say yung mga si Hugh Jackman, matanda yung yung napangasawa niya. Si Jason Momoa rin nata. Pero kasi bro, Hugh Jackman yun. Kaya nga, 'di ba? Pero although I think naghiwalay din sila eventually. Oo. Pero ang tagal nila. 90s pa lang sila naging sila Tapos kumbaga nung hindi pa sikat si sila. Hugh Jackman, Sikat na rin kasi nag all throughout the 2000s sikat si Hugh Jackman. Kaya nga. So, ngayon recently lang sila naghiwalay. So, they went through that. So, ngayon tingin ko pag ganun, let's say tingin ko mas mas solid yung lalaki, nagagawa niya yung he still feels masculine, he still feels hindi siya at least wala yung feeling na palamunin siya. May sinasabi kasi sa social media bro na hindi ko alam kung narinig ko kay Lizelle Chu to Lizelle Ong-Sing Chu na kailangan pa naghanap ka daw ng lalaki. Kung babae ka, naghanap ka or kung babae ka, maghanap ka ng lalaki. Kailangan mas mayaman ka daw doon sa babae. Yun ang sinasabi niya. Well, ideally, di ba? Ideally. And ang nuance nun, kung lalaki ka, tapos nakabingwit ka ng mayaman, kailangan ikaw yung mag-adjust. Oo. Hindi na yung babae mag-a-adjust. Kasi bro, ito nung sa una kong ex, nabuntis ko siya, mas mayaman sa amin yun Pero hindi ako nagpatinag. Kaya hindi kami nag-work. Pero kung sakaya nagpatinag lang ako, nagsukam ako dun sa gusto ng mga parents niya, malamang kami. Oo. Pero hindi ko gustong gawin yun. Kaya kami naghiwalay. Yun yung consequence ng actions ko. Ngayon, dun sa batang lalaki, dun sa matandang kakilala ko na babae, anong gagawin mo? Pagpipilitan mo ba yung kagustuhan mo? Porket hindi mo naabot yung maabot niya? Well, ganito naman yan. Kung bata pa kayo, let's say merong babae na may merong lalaki na mas hindi mayaman, 'di ba? Kaysa mas mayaman ka. Kasi usually let's say mga 25 ka, usually hindi ka pa self-made niyan 'di ba? Kung ano man yung yaman mo, yaman yan ng magulang mo. Tama. 'Di ba? So, kung ano man yung yaman ng lalaki, yaman din ng magulang niya yan. Yung pamilya nila. Unless if you are an extraordinary achiever na young 20s ka pa lang, milyonaryo ka na, 'di ba? O, 'di ba? May YouTube ka may ganun, 'di ba? May mga ganun naman Let's say artista ka. Sina Alden Richards, 'di ba? Tama. 'Di ba? Mga ganun, sobrang yaman Dominic Roque, ganyan. Mga ganyan, 'di ba? So ngayon, pero for the most people ng population, usually yung mga mid-20s, hindi pa self-made 'yan. Okay? So kung gano'n, tapos nakikita mo, hindi ko rin naman sasabihin na i-disregard mo lahat ng ng mga, kung hindi porket mas mayaman ka, parang i-reject mo na. Oo. Parang you also need to consider na kung ano ba yung character nung guy, 'di ba? Paano kung si Mark Zuckerberg pala 'yan, 'di ba? Hindi mo alam kasi you will never know what will happen. Kasi bro, may partner in the future na i-uplift ka. Maring hindi siya kasing yaman mo. Oo. Pero yung synergistic combination ninyo, Oo. mag-uplift sa relationship niya yan. Kaya nga, And 'di ba? maring wala siyang pera pero nung naging kayo, nakaipon na siya ng pera. Oh, and also kung let's say you see na hard worker itong taong to, Oo. you can mayaman nga ngayon, batugan naman. Oh, ano mangyayari sa iyo? So hindi lang yung yaman na, kumbaga parang tingnan mo kung ano yung future. Kumbaga nakikita mo mama's boy na
na tawag doon spoiled brat. Oo. 'Di ba? Yung lalaki, ang yaman nga nila. Kaso spoiled brat. Marami akong kilalang ganyan. 'Di ba? Oo, So, tama. gugustuhin mo ba 'yon? O, 'Di ba na hindi makapaghugas ng pinggan, o mga makapaglaba. ganon. Oo. So, at saka makikita mo na na yung sense of responsibility wala siya. Oo. 'Di ba? So hindi lang pera-pera lahat. hindi Tama. pera-pera. Tama. Sinong gugustuhin mo na parang yung that rich spoiled brat, or let's say a guy na nakikita mo hindi mayaman pero nakikita mo nagpo-progress Oo. 'di ba? Napo-promote, nakikita mo nagkaka-business, umuunlad, 'di ba? Kahit pa konti-konti. Tama. 'Di ba? Nakikita mo every year parang ibang aura nito 'Di ba? Tama. So ibig sabihin umuusad tong taong to. Kumbaga, hindi So alin ang mas okay doon? tama. Kumbaga, gets na hindi kayo parehas ng status sa buhay kasi may mas pinalad. Oo. Pero tignan mo rin yung capabilities niya bilang tao. At kung hindi naman siya insecure dun sa status mo, hindi niya nire-resent yung pagiging mayaman mo, sa halip, nagiging motivation niya yun para mas magsumikap pa. Di good yun. Tama. Good yun. Yun yung synergistic effect. Yes. And also, ito, ilang beses ko na rin nasabi ito Tingnan mo kung kumbaga i-anticipate mo kung sino ka, kung sino siya mga 10, 20 years from now. 'Di ba? 'Yun ang isipin mo, 'di ba? Tapos and even to yourself, 'di ba? Parang let's say loser ka na you're in your college ka, buta, wala akong kwenta. Diba? Minsan kasi parang habang mag-isa ka lang habang bata ka, wala akong kwenta. Tama. Diba? Pero, So, marirealize mo yun. Pero, keep in mind, hindi habang buhay ganyan ka. Tama. Well, pwedeng maging habang buhay kang ganyan. If you choose to be like that forever, that will definitely happen. But you have a choice to not remain like that. And even, naka-record ba? Oh. And even if, kunwari, hindi ka na college, beyond college ka na, let's say 35 ka, 40, na feel mo na parang, kasi may mga taong ganyan bro 40, ako. Late bloomer, tas parang figure out pa yung buhay, nagre-reset lagi. As long as hindi ka titigil, hindi ka mag-quit, pinupush mo lang, nilalaban mo lang, patuloy mong ini-improve yung sarili mo, wala akong nakikitang masama or para hindi mo i-progress yung buhay mo. Parang pag-gym lang yun Sasabihin sa akin ng mga iba, 60 na ako, ayoko na mag-gym. All the more na kailangan mong simulan na mag-gym, di ba? Para pwede ka maging malakas pa rin Pero, parang dahil 60 ka na, you won't try yung exercise para mapahaba pa ng konti yung lakas mo. Di ba? Para hindi ka uugod-ugod. Di parang wala nang masama doon, di ba? Ang ibig ko sabihin, kung si Colonel Sanders nga, naging milyonaryo by the age of 60, yung success story niya, di ba? Kumbaga, ikaw hanggat buhay ka sa mundong to, i-push mo yung limit mo. Kung yung mga taong grasa nga sa kalye, bro Isipin mo, mga taong grasa yun pinipilit nilang mabuhay every day. Di sana pinatay nila yung mga sarili nila, di ba? Nakakita ka ba ng taong grasa, dumi-dumi nila, hindi nila alam saan sila kakain. Kung ako, yung mga iba kung ako yung pinatay ko na sarili ko, hindi nga nila pinatay sarili nila Araw-araw silang buhay Tama. Yun. So yung opposite nun, bro, may mga kaibigan naman ako na may mga pera, may mga businesses. Hirap naman ngayon makakuha ng mga chicks nila. Kasi yung kanyang pinag-uusapan natin, 'di ba, mga lalaking medyo salat, tapos dumidiscard ng mga big time. Etong lalaking to, naging big time na. Tapos hirap siyang... Hirap na hirap pa rin. Oo, parang for some strange reason, para siyang si Bill sa Home Along the Riles. Hindi, yung mga bata hindi kilala yun. Pakialam mo kung sino si Bill. Si Smokey Manoloto yun, di ba? Oo, yung laging busted. Lagi siyang busted. Basically, yun na yun. Oo, lagi siyang busted. Mabilis siyang ma-in love, tapos lagi siyang busted. Pero hindi naman siya mahiyain, di ba? Parang actually, natural nga si Bill kaso lagi siyang busted Alam mo, yung mga ganun, kailangan mong somewhere along the way, nata-turn off yung mga babae sa kanya. Sa'yo. Somewhere along the way. Kasi the fact na hindi ka parang, kasi ang isang attractive sa mga babae,
especially dun sa mga mas matanda na, o kahit bata pa. Kahit bata pa. O kahit bata pa. O especially dun sa mga batang, mga medyo nasa prime na 20s. na lalaki. Kasi ang prime ng lalaki, mga 30, early 30s yan eh. Talaga, okay. Mga ganun, mga 28 to 30, early 30s, Tama. ganyan. Yun yung parang pinakang... Hubog na yung brain. Oo, di ba? At saka nagsisimula ka ng gumawa ng pangalan para sa sarili mo. Tama. Di ba? Either doon ka doon ka umaangat, di ba? Doon nagbabago yung buhay mo. At least for most people. For most people. So, etong kung ganun ka, tapos hindi ka, kumbaga parang sinabi mo nga, may achiever na to, di ba? Meron may business. May business na siya. Kumbaga, Kondo. may papakita ka, meron ka ng things to show, di ba? Tama. Kung ganun, Kung dati, nung college ka, hiya ka, ito may confidence na siyang gawin yun eh. oo. Kasi meron na siyang, tawag doon, resources. Oo, may resources. Tingin ko meron siyang problema sa how he carries himself. Pwedeng ganun. I don't think confidence issue yun eh. Kasi Kumbaga, nandun na yung confidence eh. nandun na yung confidence, pero nakaka-turn off. May ginagawa siyang nakaka-turn off. So, He needs to figure out kung ano yun. either sobrang yabang. Pwede ganun. Ganun. Pwedeng mayabang o pwedeng annoying na, or Sleazy. hindi siya nakakahanap ng kamatch niya, ng ka-jive niya, ka-wavelength ng utak niya. Pwede. 'Di ba? Pwede rin 'yun eh. Kasi minsan parang parehas namang mabait to, parehas namang okay, pero hindi sila magka-wavelength eh. Hindi sila magja-jive. May nakadate ako sa Facebook dating app kasi active ako ngayon. Nakwento lang niya sa akin to 24 years old na batang babae, maganda. Tapos nag-work siya sa isang ospital. Tapos merong doktor na nagki-clinic doon, na dinate siya. Tapos nung dinate siya ng doktor, alam mo na feel nung babae na 24 years old na insecure siya kasi yung doktor nag-i-English. As in konyo English. Oo. Tapos feeling niya pag nagsalita siya ng Tagalog, baka matahin siya ng doktor na, oy, tangina, hindi ako fluent mag-English, baka marong grammar ako. Oo. So na-insecure siya sobra. Pero kung iisipin mo yung konsepto ng dating na yun, piniplease nga ng doktor yung yung babae na yun, yung 24. Kasi kaya siya ilang buwan daw siyang masugid na niyayaya nun, tapos tinatanggihan niya. Tapos nung actual dinner date, na feel ng babae, tangina masyadong mataas to para sa akin. Na feel ng babae yun. Siya. Pero sa utak ng doktor, tangina binasid ako nito. Feeling ko lang Pwede. Oo nga, no? Diba? That's interesting. He was just being himself, being the doctor who he is. Graduate siya ng magandang school, med school. Parang kinikwento lang niya yung mga learnings niya. And then itong girl na 24 years old, na siguro galing ghetto, taga Malabon siguro siya, na feel niya na parang hindi kami mag-jive neto kasi he doesn't speak my language eh. Diba? Parang ganun lang din sa mga classmate mo ng college, Jay, kung ba't sila takot na takot makipag-usap sa mga babae noon eh. Kasi parang si Jay, napaka-articulate magsalita. Tas kami anong alam namin. Di pa namin. articulate na. Dragon Ball Z? Anong Dragon Ball? Di ba parang ikaw parang, alam mo, yung chemistry kasi. pero ako bro, nung nag-stand-up comedy ako under the wing of Mike Unson, medyo naging konyo ako eh. Nakita mo naman yung stand-up comedy ko dati, di ba? Hindi mo makikilala si Chris. Di ba? Nasa YouTube yun, sa Conspiracy. Panoorin nyo. Tapos, hindi ko maintindihan sa mga tropa ko sa Malabon. Pag pinapanood nila yung video, sinasabi niya sa akin, bro, ibang-iba ka, no? Kasi hindi ko kayang i-adjust yung Chris Bacola doon. Kasi dinala ko yung Chris Bacola na yun sa Malabon eh. Oo. Hindi ko kayang i-adjust yung sarili ko noon na parang, teka lang, ito pala talaga ako. Oo. So, yun yung stage, Chris, na natutunan ko. Kasi yun yung sinabi sa akin ng mentor ko. Na ngayon, na iba, nung tumatagal ako na natutunan ko yung kung paano i-deliver yung sarili ko on stage. So, feeling ko, si Doc, he was being himself, pero hindi niya kayang i-adjust yung sarili niya doon sa level ng batang babae na yun.
Or hindi niya siguro ang pagkukulang niya, hindi niya kinilala yung Babae. 'Di ba? Parang he just assumed na Features. that she is just any other girl in his circle. Kasi most likely sa nag-aral din yung konyo na doktor na yan, 'di ba? So, kumbaga nasa circle siya and maybe nasa medyo bubble yung mundo niya na lahat ng babae, lahat ng kakilala niya ganung magsalita. 'Di ba? Oh, Pwede yun eh. kasi yung physical attributes ng babae, mukhang konyo tignan. Oo, Maputi, diba? tas Oo. maporma. Oh, 'di ba? So mukhang katulad niya, 'di Oo, ba? katulad niya. Or So- kung di man, kasi medyo matanda na itong doktor na. So parang, parang ito yung mga tagalasal siguro ngayon, mga ganito. Oo, 'yun. So, well, yan yung sinasabi ong nuance, 'di ba? Tama. Which is maganda yung point na sinabi mo kanina na parang kala nung isa ay putya busted ako. Hindi niya alam na parang overshooting pala yung ginawa niya. Oo, tama, tama. Kumbaga parang yung babae ang nang busted sa sarili niya. Tama. 'Di ba? Actually may mga ano na rin parang may ibang tao na parang sasabihin nila parang pagkausap niya yung isang tao, parang I feel stupid, parang ganoon pagkausap kita. Mismo. Oh, tama, Diba? tama, Parang tama, yan, ganun. tama yan. 'Di ba? So parang pero sa totoo lang, hindi naman ganun, normal lang naman sa kanya yun. Yun yung diba? sinasabi ko, bro, na comprehension na meron kami ni Mm. Sofia dati. Oo. Pero going back sa mga kalalakihan, alam mo mga lalaki, lalo na mga lalaki may pera, wala silang pakialam minsan kung ano yung background ng babae. Basta Oo. kaya kitang bihisan dyan at Tama. bigyan ng malaking kwarto at okay, akin ka na. Ikaw na yung aking bagong Mercedes-Benz ngayon na ipapakalandangan sa buong mundo. No. At saka ang kailangan naman ng mga lalaki talaga usually, lalo na yung mga lalaki na who already made themselves, 'di ba? Is kumbaga suporta na lang, na parang assurance, na parang kumbaga kaya in one way a fangirl. The woman doesn't need to be only a fangirl. You can be anything else, pero kailangan maging fangirl ka nung Nung kumbaga guy. para actually sabihin mo lang na na let's say good job dun sa kumbaga I appreciate your hard work. 'Di ba masaya ka na nun eh. Tama. 'Di ba? Masaya ng lalaki nun eh na parang tapos let's say pagluto ka, 'di ba? Pag-prepare ka ng breakfast, ng dinner. Kaya nga, Tapos bro. kasi just to show the appreciation sa ginagawa mo. You don't even need to be thanked. 'Di ba? Parang you just need to feel na importante ka. Yun, napakababaw lang ng kaligayahan ng mga lalaki. Kasi ito babalik lang tayo, 'di ba? Kaya gumugulo yan minsan. Actually normally right now in modern times is because yung turo ng mga feminists na parang happiness is yung pagiging mother, yung pagiging loving wife, pagiging loving girlfriend, pagiging supportive sa partner mo. That is to some it is a weakness eh. Parang kasiraan ng isang babae yun eh. Which is hindi, 'di ba? Kumbaga parang strength 'yon. That is how you nurture your partner. If you want to have a partner, 'di ba? That is kumbaga parang it's the same way that your partner will be able to take care of you, to protect you, keep you secured. Kasi 'yun ang yun ang kailangan ng mga babae eh. 'Di ba? Ang turo kasi ng mga feminist is we women can do it ourselves. We don't need men to do that for us. But then again, deterrent 'yun sa relationship. If you're gonna enter a relationship with that mindset, aagawan mo ng role yung lalaki. Tama. 'Di ba? Gano'n ang mangyayari doon eh. 'Di ba? Parang why don't you just leave that role to the guy, and then yung role na nurturing the relationship, yun ang i-fulfill mo kasi yun ang gusto mo, yun ang yun ang mas build ka doon eh.
Kaya nga bro, yun yung nuance Mm. dun sa dating women who are more successful than you. Mm. Kasi kailangan mo maging passive eh. Kaya nga. And ang hirap sa lalaki maging passive kasi by nature, built tayo to perform, Oo. to excel. Tas ito sobrang way out of your league tong babaeng ito. Tas kuwari, Vicky Bello ang jowa mo, yung production assistant ng ABS-CBN. 'Di ba ang Oo. hirap nun? 'Di ba? Well, you would need to accept the role. Tama. Yun. Or shut your Oh, mouth, 'di ba? Just accept the role. 'Di ba? Yun yung wag na tayo maghusga ng mga tao, 'di ba? Kumbaga parang kumbaga sa babaeng yung sinasabi mong maging fangirl, ikaw yung ganun. Oo. So tanggapin mo na kasi parang wala nang way para i-out mo siya outshine, Oo. hindi ba outshine, Outwork. Oo. kasi mas matanda sa yan eh. Yung mga na-built na niya na Saka success. very very rare yung mga ganung tao, mga katulad ni Vicky Bello. Oo. Very rare yung mga ganun. Kahit there are very few men who can do that. Oo Diba? naman. 'Di ba? Mga and women, Legacy yan. hindi even fewer. Oo. 'Di ba? So the fact na nandun siya, yung chances para magawa mo yun, yung achievement ni Vicky Bello, 'di ba? No, ganun kakayaman, ganun ka-successful. That is kumbaga parang astronomical yung chances mo. Mali siguro yung yung example ko, pero ang ibig ko sabihin, kasi sa social media na uso dito yung mga yung 200 lang na ring, wedding ring. Ay, oo. Yung mga lalaki, bitter sila pag may kotse lang kasi yan, kaya mo sinagot. Kasi yung babae nowadays, meron silang standard. And ikaw din bilang lalaki, kailangan magkaroon ka rin ng standard. Otherwise, kung wala kang standard sa babae mo, mag-e-end up ka sa mga babaeng kagaya nung na-end up nung lalaking ka-date nung yung matandang babae na kakilala ko. Kasi I'm sure wala siyang standard nun. Na-meet niya to, tapos parang sabi niya, pwede na siguro to kasi komportable ako dito. O ngayon, anong nangyari sa kanya, di ba? So yung insecurities niya gets the best of him every time he's drunk. Ayun ang Kaya problema. awayin niya ngayon Yun ang problema. Kung sinasaktan ka, walang kwenta yan. Diba? Walang kwenta yan. So, doon siya sa babaeng kalibel niya na hindi siya mai-insecure na siya yung parang pwede maging fangirl niya doon sa profession na tinatahak niya na nasaktuhan lang. Kung makakahanap ka ng let's say mature na lalaki na kasi minsan kasi hindi mo naman yung mga lalaki naman usually hindi naman kailangang let's say for some reason na naging asawa mo kasing yaman ni Vicky Bello. O kaya let's say si na lang kahit si Erwan Yusuf at saka si Ann Curtis. Oo. Mas mayaman si Ann Curtis eh. 'Di ba? Pero hindi naman si Erwan Yusuf, he still has his own thing. Oo. 'Di ba? It doesn't really matter. Alam nga nila na mas mayaman yung mas successful yung nila yung napangasawa eh. Ano magagawa nila yun ang kung magiging batugan si Erwan, yun ang walang Problema yun. Tama. Pero kung si Erwan competent naman, 'di ba? Meron siyang sariling thing. May YouTube channel May YouTube channel siya, meron siyang mga restaurants. Kumbaga, hindi siya asa. Even if Ann Curtis is way more richer than him, he still feels secure. 'Di ba? Kasi, na lang, let's say si Mateo Gudicelli tsaka si Sarah Geronimo. 'di ba? May mga ganun naman kasi eh. Mas Oo. mayaman siya. Pero, kumbaga, if the man can still fulfill, do something that is, sino itong kumatawag na to? Sino yan? Wag na. Mamaya. So, if the man can do something na fulfilling sa kanya and he gets the support of his wife, 'di ba? Na hindi naman siya sinusumbatan, wala silang mga iba't ibang issues na ganyan and they love each other, that could still work. Tama. Diba? Pero, Yun. what do you think, Je, sa mga Pinay na nakakapag-asawa na mga foreigner?
Na yung parang sobrang obvious lang na kaya sila nag-asawa doon for a better life. And siguro tanggap din ng mga foreigner na kaya sila inasawa kasi yun nga yung habol nila. Pero okay lang din, di ba? Well, depende kung anong klaseng kung ikaw yung foreigner, depende kung anong klaseng Pinay yung napakasalad mo. Kasi Tama. kung let's say yung Pinay na yon, okay, ano rin siya, parang Gold kasama digger. kasi may mga may mga okay, ginawa ko to kasama na sa equation yung para magkaroon ako ng mas magandang buhay. Tama, But tama. not necessarily gold digger eh. 'Di ba kasi ako yung nagustuhan eh. Diba? Saka may mga lalaking Bakit ba? willing. No? Kunwari ako yung matandang lalaki. Parang, Oo. sige may pera ako, ikaw yung napili ko eh. Mm. Pwede ka bang maging Diba? asawa ko? Kung yung magiging mabait naman yun, 'di ba? Hindi ka naman kung magiging mabait din siya sa iyo. Edi everybody happy. Kasi ang tingin ng mga ibang lalaki dyan na walang alam, babae yung namimili. Hindi. Yung spunky. Oo. Yung spunking lalaki yung namimili. At nililigawan nila yung babae na yun. Hindi yung the other way around. And kaya siya nagkakatuloy na yun kasi yung matandang lalaki na yun, o yung foreigner na yun, niligawan talaga yung Pinay na yun at hinikayat siya na parang tara, magbagong buhay tayo sa ibang bansa. Kaya, Kung saan ako galing. Ang mga iba kasing kalalakihan na Pinoy, sobrang silang bitter na sumasama ka lang dyan kasi foreigner yan. Magandang buhay. Pero hindi nila alam, kasi ako may mga tropa akong foreigner, sila naniligaw bro sa mga Pinay. As in, parang kung pwede magharana, di ba? Oo. Sila nag-i-immerse doon sa kultura. Tama yun. Again, kahit wala naman sa lahi yan eh. Kung magkasundo kayo, edi magkasundo kayo, 'di ba? Kung mapufulfill niyo yung needs ng isa't isa, just because magkaiba yung lahi, ano ka na, parang i-judge mo. Kaya na. nga. Although, hindi mo naman maiwasan minsan na parang, ganyan siguro. May mga babae talagang gano'n Oo. na may mera talaga. pero yung may mga may mga kapitbahay ako na ganun eh, na nagkaroon ng asawa na foreigner. Okay naman sila. Diba? May mga friends ako. Kumbaga, naging asawa niya, foreigner. Pinuntahan siya kumbaga dito. naging love talaga, di ba? True love talaga. Oo, eventually, it will depend dun sa tao. Kasi pag na-inlove ka, kahit saan ka lupalop ng mundo ka, kung kaya kang abutin. Hindi mo diba? maipili yung taong Oo. mamahalin mo eh. Oo. So, it again, nuance, case-to-case basis yan. Oo. Saka yung mga iba nagsasabi ng hate, usually mga batugan niya na parang ako, hindi ko makuha to eh. Parang, so, manipulate nila yung thinking mo to choose them otherwise, di ba? Well, okay lang naman kung ganun kang mag-isip. Ano mo na yun? Kumbaga parang, wala, ganyan kang mag-isip eh. Oo. Di ba? Pero, the thing is, may iba pang possibilities. Di ba? Just because possibility yun, doesn't mean there other possibilities does not exist. Saka typical sa Pinoy hindi naman lahat. Kaya ang daming single mom dito, di ba? Oh. Kasi typical sa lalaking Pinoy, guilty ako as charged, hindi nila masyadong pinapanindigan yung shit nila eh. Oo. So, kasi na-insecure sila siguro sa pera nung una kasi wala pa silang pera. Kaya hindi nila pinapanagutan. Ngayon, ito yung foreigner comes along the way, may pera siya, tapos nagustuhan niya tong single mom na to. So, parang, alagaan kita. Oh. Pwede ka bang alagaan? Kasi parang, I'm sure kailangan mo ng lalaki mag-aalaga sa'yo. So, siya nag-step up dun sa shoe nung Pinoy na lalaki na hindi nag-step up. So, yun lang masabi ko doon. Actually, meron akong isang pinsan na na mas matanda kasi sa akin yun. And naging asawa siya nung isang balikbayan. May hiwalay na rin kasi yung pinsan ko na yun sa doon sa naging asawa niya. Tapos yung balikbayan na lalaki, hindi ko alam, naghiwalay na or ba't namatay yung asawa or what. Basta wala na rin siyang asawa. And umuwi siya at isang goal niya talaga is maghanap ng asawa. Wow! Oh. Kung pambababae at panchichicks lang ang pakay niya, Kayang-kaya. he would not have chosen yung cousin ko kasi may edad na rin siya noon eh. Kaya, Mga
early 50s na rin yun, 'di ba? Kung ano niya, kung talagang magmamanyak lang siya doon. O di ang dami mga pwede puntahan, may diba? may mga 25 years old siyang makukuha doon, eh, 'di ba? Pero he wasn't really looking for that. He was really looking for somebody to be a companion for the rest of his life. Tama. So, yun. Nakita niya maganda mabait kasi yung pinsan ko na yun, eh. And yun, punta sila sa mismo. Batte. 'Di ba? And it's not, kumbaga yung pinsan ko okay naman siya dito, eh. Pero nakita niya parang mukhang okay naman dito. Kasi mukhang bro, mabait naman tong lalaking to. At nung na-meet ko yun, mabait naman talaga. Tama. Right now kasi, ang daming nuance, eh. Hindi naman porket may batang babae, ibig sabihin may spunky na automatic. Tama. May mga kilala akong babae at 24. At saka yung ibang foreigner, ano rin siya, hindi naman lahat yun parang DOM pero may mga pag kasi may isa may stigmatized stereotype na, na, tama. Kasi ito bro, ako jaded na ako, eh. Kumbaga yung utak ko stigmatized na sa mundong kinalakihan ko, yung mundong pinili kong kung saan ako i-immerse. So feeling ko lahat ng babae pok-pok, eh. Oh. Tapos ngayon nakakilala ko ng isang 24 years old, maganda, na pas pinipili niyang sumakay ng jeep araw-araw sa work, 9 to 5. Na sabi ko, buti hindi ka naingganyong magbenta ng katawan. Kasi yung mundong ginagalawan niya, ganun, eh. May mga kaibigan siyang ganun, eh. Sabi niya sa akin, graduate ako ng college para magbenta ng katawan. Ayoko nga. Oh. Sabi niya sa akin, alam mo, ang daming nag-inganyo sa akin ng mga kaibigan ko kasi edad ko lang na, ba't di ka pa pumunta sa trabaho namin? Sa halagang, magpapaganda ka lang, hindi mo kailangang sumakay ng jeep, hindi 8 hours, walang OT, 5 lalaki lang, 3 lalaki lang, titira sa'yo, tapos ito na yung makukuha mo. Isihin mo kung 2K per lalaki. 2K, tapos ang target mo sa isang araw, 5. O di may 10K ka na sa isang araw. O times mo sa isang buwan yun. O di ba? More than 100K. Sabi niya, hindi ako ganun. Ayoko. Oo. Di ba? May ganun, eh. Tama. Di ba? Hindi porket may na-meet ka babaeng kayang gawin yun, ibig sabihin lahat ng babae ginagawa na yun. Tama. Anyway. Yun muna. Yun na muna tayo, Chris Bacula. Ilang oras ba yan, Je? Lagpas na 1 oras yun, pero solid na solid. Salamat, Je. Yun muna pa. Magla-live kami pagkatapos ito, pero marirelease kasi ito after na. Saka hindi pa tatapos, ha. Ipagpatuloy sa comment section. Papatulan namin kayo dyan. Madami. At saka madami pang mga ganitong klaseng paksa dito. At syempre, ang ating bagong thing, nuance. I-DM nyo yung mga nuance shit nyo sa aming page, sa Sausawan Podcast page sa Facebook. Sa Facebook at sa Instagram, YouTube, Spotify din. Spotify. Yun muna. Yes. Paalam. We are out.